Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito mong pumulian yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So, medyo nagpahinga tayo kasi hindi ko naman sana dapat gagawin muna to ngayon. Meron ako ibang gagawin reaction videos about dun sa internet na mawawala, no? Yung sinasabing solar flare. Dapat yun ang gagawin ko reaction Pero nakita ko kasi itong post na ito sa isang group, no? Hindi siya sa group na hanahawakan natin na bilang moderator, no? Ibang group siya sa kabila. Pero bago ang lahat, like, share at hit nyo na yung notification bell dyan para lagi po kayong updated sa mga videos natin. Subscribe na po kayo baka nakakalimutan nyo mag-subscribe po kayo. So yun, balik tayo sa topic natin dito sa Ola. Nakita ko kasi ito, nagulantang ako sa ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny sa groups, no, sa mga pages ng mga Ola victims. At mga agents talaga madalas nang pumasok ngayon, lalo ng December na papasok itong December, lalo talagang double time, talagang kota kung kumbaga parang kahit ano gagawin nila para lang makapaningil, mananako talaga, magpo-post sa kunwari victim na napuntahan sa mga bahay-bahay nila. Ito yung sinabi nung post na mga ka-Johnny, pakita ko sa inyo. Warning po sa mga kaola natin, sa lahat ng ola ko na nautangan ng pera, si Mr. Cash po nanunugod ng bahay. Mr. Cash hindi sa akin galing to, doon sa nag-post na to na baka pa victim or agent yan, mga ganyan style yan At pumunta sa bahay at mga kamag-anak nyo pa ang target nilang puntahan. Kaya ako kahapon naobliga ako bayaran. Nagamit ko yung pangbili ko sana ng gamot. Warning lang po sa mga kasamahan natin. Salamat. Di ba? Nag-advise pa siya na pumunta sa mga bahay-bahay. Tapos ang target ng mga agent doon ng Mr. Cash yung mga kaanak. Sabihin, doon pa lang, sablay na yung paniningin nila. Dahil hindi naman yun yung nangutang, kundi yung kamag-anak ang pinuntahan sa bahay. Di ba? Doon pala mag-iisip na kayo, common sense na sa mga nag-post na to Hindi pwedeng puntahan yung kamag-anak dahil dapat yung puntahan kung talaga may utang sa inyong tao, yung mismong lender o yung borrower. Paalala ko lang sa mga agent ganun. Kasi ako naranasan ko na puntahan ako sa bahay ng agent ng Iyon tsaka ng Digido At talagang yun, pumunta sa bahay mismo namin at yung mismong nangutang. Kasi kung ganito yung magiging bandat nyo para takutin yung mga victims, maling-mali na yan, sablay na kagad yan. Dahil pasok na kagad sa unfair debt collection practices yan. May kaso na kagad kayo dyan. Pwede yan na kasuhan kayo nung pinuntahan nyo dahil hindi naman sila yung nangutang sa inyo tapos sila sisingilin nyo para lang obligahin yung nangutang. Ang kausapin nyo, yung nangutang, di ba? Yun sinasabi ko sa inyo mga dyan, yung mga double time na mga agent na to Mr. Cash yan pero dahil dyan mga ka-Johnny, nag-survey ako sa YouTube natin, dito sa channel natin, nag-post nga ako kanina kung sino-sino yung mga merong Mr. Cash dito sa ating channel. So, tignan natin yung mga comments nila dito sa ating post kaninang umaga. So ayan mga ka-Johnny, ito yung mga comment doon sa post natin na kung sino yung mga subscriber natin dito sa channel natin na merong mga experience sa Mr. Cash nila. Ito yung mga nag-comment sa atin na mga subscriber niya So ito yung sabi ng unang nag-comment kaninang umaga, sorry, medyo nangatinong ko na naman. Mayroon din naman ako Mr. Cash nag-overdue na 2 weeks pero binayaran ko na lahat. Binayaran ko na lahat naman kasi ng ola ko. Kapag wala pa ako pambayad, hayaan ko lang. Pag may pambayad na, punta na ako sa app, di ko sinagot, tawag nila. Wala ako paki, sa app lang ako nagbabayad. So, tama si ginagawa ni ma'am. Sa app ka lang magbabayad, wag sa agent, kahit anong kulit ng mga yan. Kinabukasan, tawag ulit. Magbayad na daw ako. Sabi ko, iampas ko sa pagmumukha nyo yung, rekbo. O baka record niya ng usapan nila ng record ko, magtanong kung kailan fully paid na sa app, mga scammer din ng mga agent. So ibig sabihin nitong ni ma'am itong commentator natin sa loaner ng Mr. Cash, nagbayad na siya sa app. Ibig sabihin yung lahat ng utang niya dun sa Mr. Cash apps na doon siya nagbayad. Tapos yung agent is tuloy pa rin na tumatawag. Yung sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny, kahit nagbayad ka na sa app mo, ang nangyayari, yung mga agent, gusto pang makakolekta pa kahit bayad na sa app, sisingilin ka nila ng iba pang yung dahilan nila. Ewan ko kung para saan yung mapaniningil nila. Parang yung nangyari naman sa amin sa Digido, gano'n, di ba? Yung binayaran na namin yung mahigit sa doble, tapos may utang pa kami na balance naman na 2,000 plus. Parang gano'n yung style ng Mr. Cash na ginawa sa kanya.
Para mailino ko lang sa inyo ha, yung experience niya, hindi po experience ko. Kasi yung sa akin, iba yung experience ko on Mr. Cash Loan App, mga ka-Johnny. Ito yung sabi ng isa pa, hello Sir Johnny, yes, meron din ako niyan before due date pa lang tatawag or mag-text na sila or yung mga reference mo text din nila. Yun, talagang makulit yan. Talagang before due date, minsan nga 2 to 3 days pa due date mo, tumatawag na yan. Nagte-text and call blast na yan, mga ka-Johnny. Legit, totoo yun. Ako, naranasan ko yun. So ito, yung isa pang comment, mga ka-Johnny. Meron din ako niyan. Nag-due ako noong November 2. Panay tawag sa reference. Reference ko, mag-field collection daw. Mag-field visitation daw yung collector. Pupuntahan siguro sa bahay or something na madalas din mangyari sa akin sa text yun na sinasabihan ako na pupuntahan ako sa bahay, bapabarangay ako. Na hanggang ngayon, wala pa rin naman pupunta sa bahay namin sa Caloocan. Wala naman nagsasabi na pumunta ako sa barangay. Wala naman ganun, mga ka-Johnny. So ito pa yung iba, no? Ito pa yung comment ng ibang mayroong utang sa Mr. Cash. Loan Shark, one day overdue pa lang, tatawagan na nila at ipagte-text mga declared contacts mo. Busit mga agent dyan. Laki ng galit, oh. Pero lalanda namin yung pang tuition marks. Then, ito, mayroon pang nagsalta na sa pangalawa is okay po. Baka nag-comment na ako, nasa ibabaw lang yung ano niya. So, ito pa yung sabi ng isa, ako po overdue na kay Mr. Cash. Panay text na nakikipag-ugnayan daw po sila sa barangay at gagawa na ng legal action. Ayun nga lang, illegal action. Hindi legal action. Illegal action kasi yung mga yan, yung Mr. Cash, the experience ko nga sa kanila, pinusa ko niyan talaga. Kasi alam ko talaga sila lang naman yung ulan na meron akong due date ng May. And then, nangyari, mga ka-Johnny, kasi ang tanda ko ng due date ko sa Mr. Cash ng time ng May is May 18. And then, May 8, merong kung nahalukay nga sa message ko, GC, ginawa na ko pala ng GC, doon ako talagang binalalahura, talagang kung ano yung mga pambabalasubas na ginawa nila doon sa GC. And then pinost nga ako sa Facebook ng scammer at magnanakaw, yun nga. Alam ko may mga nagawa na ako videos niya, no? Pero baka pakita ko ulit ito, pakita ko ulit sa inyo mga pictures ng nung ginawa sa akin ng mga GC. Pero ayoko pakita yung mga talagang asin mga medyo talaga sobra as in below the belt talaga yung mga sinabi. Tapos yung pinost ako sa Facebook. Pero syempre gagamit ang daming account yan para maiwasan nila na makasuhan yung kumpanya dahil nga yung agent ang gumagawa nun mga ka-Johnny. Ganun talaga yung pattern nila. Manggugulo talaga sila hanggang sa gagamit ng mga daming account hanggang sa mapahiyak, hanggang sa siguro may stress kayo na ginagawa nila. Pero syempre tingnan natin pa rin yung good side. Kahit na gano'n na nangyari sa akin, titignan ko pa rin. Baka may mga agent na matitino. Sige, tignan natin mga comment. So, yun mga ka-Johnny, may nag-comment dito si Mark Damasco Navarro. Ayan, sabi naman niya, kasi noong una na overdue ako, tumawag, kinausap. Sabi ko, mama, pahapon pa po ako makabayad kasi hapon pa sahod ko. Hindi po pwede. Sabi ko, bakit naman? Magpakilala raw siya ng pulis, hindi na tumawag. Ayun mga ka-Johnny, hindi. Nagpakilala siyang pulis. Ewan ko pulis talaga siya. Baka sinabi lang yung para tigilan siya sa pagtawag mga ka-Johnny. Medyo magandang style din yun. Sabihin mo na may kamag-anak kang pulis, may kamag-anak kang attorney, mga ganun, mga pambawi lang ba? Para kahit paano, wag nyo lang sasalita ng hindi maganda, yung babawian nyo rin ng pagmumura, yung mga pangano rin. Parang gaganti rin kayo dahil yung parang hinaharas na kayo. Once tandaan nyo lagi mga ka-Johnny, wag na wag kayong lalaban sa mga yan dahil gagawa lang ng paraan yan na magalit kayo. Tapos pagka kayo pumatol, yun ang target doon, babalik ka rin na nila kayo. Doon yun yung style nyo. Kaya ako, pag may mga text na ganyan o tumatawag, hindi ko sinasagot. Bahala kayo sa buhay nyo. Kasi pag sinagot mo yan at nakiusap ka, tapos babalahurain na yung pagkatao mo, below the belt, yung mga sasabihin nila sa'yo, huwag ka na makipag-usap. Tama na yung nakipag-usap ka ng una, hayaan mo sila. So yun, ito pa rin yung kay Mark Damasco Navarro. Ito pala yung una niyang comment, hindi pala yung isa. Ito yung sinabi niya, meron din ako Mr. Cash, okay naman sila, remind kanila one day before, pag overdue ka na, doon kanila tatawagan, maayos naman si Mr. Cash. Ayun na, ito yung sabi ko sa inyo mga ka-Johnny, may mga agent pa rin na kasi baka mamaya sabihin nyo lahat ng agent. Ito ang masasabi ko, hindi lahat ng agent, karamihan. Talagang ganun ang ginagawa ng haras. Huwag niyong masyadong i-generalize yung porket all agent ay masama na ugali. Baka mamaya dyan, may mga agent dyan na hindi naman talaga kaya nilang tawag doon yung ginagawa nila, napipilitan lang. Pero dumadating din kasi yung time na may mga agent na talagang inaamin naman nila yung pagkakamali nila. Kaya umaalis na lang doon sa mga ulan na yan at naghahanap na lang ng ibang trabaho. Kasi ako yung tipo ng tao na ayaw ilahatin Kasi hindi naman lahat na porke masama na yung ginagawa ng iba, masama na rin yung isa. Parang katwiran yung sasabi nila na
pag masama ang isang kamatis, isinama mo na sa mga sariwa, isang bulok, sinihalo mo, lahat nagiging bulok. Hindi ako naniniwala sa gano'n kasi tao tayo eh. May sarili tayong mga pag-iisip, may mga sarili tayong paninindigan sa buhay. Kung gano'n masama yung ginagawa ng kapwa ko, bahala ka sa buhay yun. Basta ako gagawin ko ng tama ko, aayusin ko yung pakikipag-usap. Ngayon, kung trip niya talaga gumawa ng masama na yun. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko nila lahat dahil may mga agent talaga. Kasi ako naranasan ko rin naman napuntahan ako sa bahay ng mga agent collector ng Ion, tsaka ng Digidon. Maayos naman daw makapag-usap. Kaya makipag-usap din tayo na maayos. Pero kung sa mga harassment na ganito sa text, sa tawag, hanggat maaari iwasan nyo na lang para hindi kayo ma-stress, hindi kayo magkaroon ng alalahanin na kung hindi nyo man mabayaran yan mga kadyani, lalo na sa mga ganitong klase ng mga ola na nangaharas at mga loan sharks mga kadyani. So yun, no, ito tayo ngayong gabi, ito yung pag-usapan natin, no, medyo bumalik muna ulit tayo dahil nga medyo napukaw yung attention ko doon sa post na yon. Kaya sabi ko sa inyo, hanggat maaari mga kadyani, payo ko sa inyo, iwasan yung umutang sa kanila, umutang sa mga ola, kung ayaw masira yung mga pagsasamahan niya mga kaibigan nyo, ng mga pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay, yung mga futures na mga gusto nyo gawin, baka maapektuhan dahil lang sa panggugulo ng mga online lending apps na ito, mga kadyani. Iwasan nyo na lang mangutang sa kanila, kaya lagi ko sinasabi, kung kaya nyo bayaran, bayaran nyo. Pero hindi ko sinasabing, porket naharas kayo, wag nyo bayaran. Iba yon. Kung kaya nyo bayaran bago mag-due date, bayaran nyo na para maiwasan na yung pangaharas. Pero kung wala talaga kayong pambayad, isa lang masasabi ko, deadmahin nyo na lang muna. Tapos, palit muna kayo ng SIM card. Yan lang masasabi ko, mga kadyani. Para sabi ko sa ito masasabi ko, mga kadyani, hindi man ako kaganon, kabuting tao, may pagmamalasakit naman ako sa kapwa ko. So yun mga kadyani, ito yung lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala.